Luciana, isang bayang puno ng pangarap. Pangarap na unti-unting nagkaroon ng katuparan. At may mga likas yaman at kulturang pagmamalaki. At higit sa lahat, may mga mamamayang masisipag na punong-puno ng bisyon para sa kaunlaran. Sapat na ang matatamis na mga ngiti para malaman mong masayahing tao ang mga taga-Luciana. Ang bawat isa'y nagsisikap upang ito'y mabigyan ng katuparan. Iba't ibang uri ng trabaho. Lalaki man o babae, iisa ang kanilang hangad. Isang maayos, tahimik, at maalwang komunidad. Waring naging napakabilis ang takbo ng panahon. Mula nang magsimulang manungkulan noong taong 2013 si Mayor Nestor Rondilla, kasama ang bumubuo ng Sangguniang Bayan at ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Luciana. Punong-puno ng kasigahan ang lahat at sa kanilang pagpupursigi ay naghatid ng napakaraming bilang ng mga proyekto ang iba't ibang sangay ng pamahalaang lokal para sa kapakinabangan ng kanilang mamamayang pinaglilingkuran. Ang programang pang-agrikultura ay isa sa pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaang lokal ng Luciana. Sa pamamagitan ng tanggapang pang-agrikultura, ay mas higit na pinayayabong ang mga produktong galing sa mga likas na yaman sa kanilang kapaligiran. Batay sa datos ng mga programang naisakatuparan na at kasalukuyan pang isinasagawa ng Municipal Agricultural Office, nagkakahalaga na mahigit 14 na milyon ang kabuuang pondong ginugol para sa naturang mga proyekto na nagmula sa Department of Agriculture at ang iba naman ay sariling pondo ng lokal na pamahalaan na inilaan para sa nasabing mga proyekto. Para sa mga completed projects, nariyan ang pagbili ng mga hand tractors, threshers, pagpapagawa ng 2 greenhouses at Luciana Demo Farm, construction ng isang drip irrigation, pamamahagi ng mga simpleng farm tools, at sa ginanap na Farmers Day, ay namahagi rin ng mga farm equipments, mga pananim at putong binhi ng mga gulay. Nagmula ang pondo para sa naturang programa sa tanggapan ni Congressman Benji Agaraw na nagkakahalaga ng 2 milyon. At para sa production inputs o subsidy dispersal, nakapamahagi na rin sila ng iba't ibang mga seedlings gaya ng niyog, lansones, kalamansi, kakao, at saging na saba. Para naman sa mga binhi ng mga gulay at palay, meron silang ipinagkaloob na vegetable seed subsidy at palay seed subsidy. At gayon din ang pagkakaloob ng pamatay peste o rodenticide kung saan nagmula ang pondo sa 20% Municipal Development Fund ng lokal na pamahalaan. Sa bahagi ng organic agriculture projects, nagkaroon din ng Farmers Field School on Rice and Vegetables, Organic Agriculture Farm Contests, at Organic Agriculture Techno Farm. Ang pondo ay nagmula sa Department of Agriculture at sa 20% Municipal Development Fund. Ang iba pang matagumpay na naisakatuparan nilang mga programa ay ang Project Iluhan o ang pamamahagi ng mga iluhan, kung saan ang mga nakikinabang ay ang mga naghahanap buhay sa industriya ng pandan. Ang iba pang mga nakumpleto ng proyekto ng administrasyon ni Mayor Nestor Rondilla sa larangan ng agrikultura ay ang malawakang kampanya sa pagtuturok ng anti-rabies at ang Fishery Project. Idagdag pa dito ang Integrated Community Food Production, ang trading post o bagsakang bayan na nagmula ang pondo sa BUB ng Department of Agriculture at 20% Municipal Development Fund. At bilang suporta sa agricultural rice production, ay namahagi pa rin ng 12 traktora. Ang Organic Agriculture Production sa Barangay Santo Tomas at San Buenaventura. At ang pagpapagawa ng multipurpose drying pavement sa Barangay San Juan. Ang mga pondo para sa nabanggit na proyekto ay pawang mga nanggaling sa BUB ng Department of Agriculture. Samantala, kasalukuyan pa rin isinasakatuparan ng Municipal Agricultural Office ang mga programang tulad ng mushroom production, cacao processing, Carabao's artificial insemination, Yaman Pinoy Development of Pandan Industry and Tablilla Processing. Ganito yan. Nung tumatakbo ako, mayroong isang teenager na... Kasi pag nag-campaign ako kasi, pagkatapos ko magsalita, open for discussion na, para malaman ko yung mga problema nila. May nagtanong sa akin yan eh. Ano po ba ang programa niyo sa agrikultura? Alam mo, sabi ko,
Sa ngayon, wala pa. Kasi hindi ko alam ang sitwasyon ng pera ng bayan ng Louisiana. Hindi ko alam ang sitwasyon ng mga magsasaka. Hindi ko alam kung ilan. Hindi ko rin alam kung ano ang mga itinatanim dito. Alam ko lang yun, pandan. Yun lang. But, nung naupo na ako, ang una kong ginawa is, tinawag ko si Ma'am Connie Dilumban, yung aming agriculturist, at tinanong ko, Tita Connie, ang mga farmers ba rito ay kumusta? Sabi niya, Mayor, deactivated eh. Walang, yung mga organization ng farmers dito, wala. Parang hindi na nabigyan ng pansin. So sabi ko, sige, mag-form ka ng mga organization ulit, tawagin mo ulit sila, then mag-appraise tayo ng sitwasyon ng ating mga kabukiran at i-audit natin. Gawa natin sila ng mga programa, yung mga farmers. Pag nabuo na, buuin mo muna. Pag nabuo na, saka tayo gagawa ng programa. And madali nangyari yon. Siguro in 2 months time, nagawa niya yon. At doon na namin plano, sabi ko, Connie, ano ba ang dapat natin gawin? Nagsuggest siya, at ito naman ay nakipag-ugnayan na kami sa Department of Agriculture. Kay Secretary Alcala, at saka kay Undersecretary Palad. So ito, namigay sila ng maraming binhi. Vegetable, fruit-bearing seeds, mga nyog na hindi masyadong lumalaki, rambutan, laso, marami. Then, kakao nga. So, right now, marami na tayong naka-harvest. Yung kakao nga, meron na tayong nakatanim na 20,000 na puno ng kakao. Naka-spread out na yan sa buong farm ng taniman ng mga magsasaka. At meron pa kami naka-standby ngayon sa aming demo farm na another 20,000 na kakao. Kaya lang hindi namin maipamigay pa because of constraints sa weather. Meron pa lang dapat na, pag mainit na mainit, nito pala pwede tanim yan. So, tinetsyempohan lang namin para i-distribute namin. Then, meron akong plano, after this election, if God's will, magpapagawa kami ng 10-kilometer farm-to-market road. And actually, hindi farm-to-market road. Talagang road to, diversion road. Pwedeng dumaan ng malalaking truck. From Barangay San Luis to Hulugan Falls, Barangay San Salvador. And then, yung mga may-ari ng lupa na dadaanan ng kalsadang yan, bibigyan namin sila ng mga kakao, pananim. Para ngayon, ng mga magsasaka, nagpagawa ako ng bagsakang bayan dito sa palengke. Na doon lahat ibabagsak ang mga inani na produkto. Tapos kami na ang bahala ron na mag-market. Babayaran namin sila, then kami na lang ang magmamarket. Yung kakao ganoon din. Nagkaroon na kami ng tie-up sa NGO, sa mga NGO, sa mga mamimili, at meron na rin kami matatanggap na assistance from Department of Trade and Industry ng mga makina na panggawa ng cocoa nung tablia. Right now, meron na kami pinagagawa dito sa Barangay San Jose na Cacao Center. Doon gagawin ang lahat ng training kung paano mag-manufacture ng kakao. At doon na rin namin gagawin yung factory ng kakao. At sabi nga ng DTI at ng DA, ang Louisiana ang gagawin nating Cacao Capital of Laguna because yung condition daw nga ng panahon dito ay bagay na bagay sa kakao. So yun ang mga plano ko. And by that time siguro, na marami ng kakao,
marami nang makakatrabaho dito. Marami nang hindi matutulog, marami nang, marami nang pagkakaabalahan. Yun ang, then, siguro, in the future, hindi na tayo gagamit ng kalabaw, kabayo o ano. Meron tayong mga machineries, thresher, pambungkal ng lupa, at I will see to it na ito ay lahat ng barangay ay mabibigyan. Marami na kami nabigay, but meron pa yung barangay na kulang. Ang gagawin namin yan, 2016, mabibigyan pa namin sila ng another sets of machineries. Ang budget nga namin dito, yung sa BUB, nakaplansya na nakakuha kami ng 12.5 million sa DILG noong 2015. 2016, nakakuha kami ng almost 16 million. And 2017, hindi pa lang, meron na kami 20 million na budget. At hindi ganun kadali. Ang daming requirement, parang nag-i-exam. Ang daming dapat gawin, ipatupad. Sa kooperasyon naman ng ating mga staff dito, na magagaling naman, nakapasa kami doon sa programa yun. Kaya kami binibigyan ng mga pundong yearly yun. Sir, ano naman po partisipasyon ng Louisiana International dito po sa mga programa na ito? Oo. Yung Louisiana International kasi, ito yung mga taga rito na nasa ibang lugar na. Yung iba nasa abroad, yung iba nasa Pilipinas din pero malalayo. Meron sila kasing laging fundraising, cause na ang layunin ay pagtulong sa bayan. Yun yung maganda ililingon ka sa pinanggalingan mo. Kasi dito marami ditong successful yung mga tao na umalis, naging successful, na lumilingon naman sila dito sa bayan. Ang mga naitulong nila, yun nga, yung mga farm machineries, sa kanila nag-umpisa yan. Sa kanila nag-umpisa. Pag-upo ko pa lang, tinawagan na kaagad ako ng mga officers ng Louisiana International at nag-alok na kaagad sila ng tulong. Ang kagandahan nun, noong 2015, dito nila ginawa yung convention nila. So, ang daming umuwi mga taga-ibang bansa, dito namin ginawa sa plaza. At doon namin pinag-usapan pa kung ano pa yung mga tulong na ibibigay nila. Noong nakaraang bagyo, yung Glenda, devastated kami noon. Nagpadala rin sila ng tulong. At hindi basta tulong to na malaki ang binigay nila. At ngayon, meron pa sila raw pundong available doon. Ano daw pa ba ang gusto ko? Saan ka naman makakakuha ng gano'n na inaalo ka ng tulong? At syempre, I am very thankful kasi at sabi ko nga save ang pera nyo. Save ang pera nyo pag sa munisipyo nyo binigay. Programang pangkalusugan. Ang kalusugan ay isa sa pinakaimportanteng aspeto ng buhay na pinahahalagahan at pinangangalagaan. Kung kaya't sa pakikipagtulungan sa kagawaran ng kalusugan at sa pondong inilaan ng local government ng Louisiana ay nakapaglaan na ng halagang mahigit sa 10 milyon para sa mga naisagawa ng mga proyekto at mga kasalukuyan pang isinasagawang mga programang pangkalusugan. Kabilang sa proyektong pinaglaanan ng pondong nagkakahalaga ng 4 na milyon ng lokal na pamahalaan ay ang pagbili ng state-of-the-art 2D echo at ultrasound facilities at ang automated laboratory equipments na nagkakahalaga ng mahigit na 4 na milyon na pinakikinabangan na ngayon ng mga taga-Louisiana sa Rural Health Center. Samantala, isa rin sa patuluyang programa ay ang nasimula na noon na pakikipag-ugnayan sa St. Luke's para sa libreng konsultasyon para sa mga may problema sa puso. Pagdating naman sa Provision for Medicine o mga gamot para sa Rural Health Unit, ay naglaan ang Louisiana LGU ng halagang 1 milyon para sa tuloy-tuloy na programang pangkalusugan. Samantala, ang iba pang programa ng Department of Health na kanilang regular na isinasagawa ay ang maternal and child care.
prenatal at postnatal, National Immunization Program Under 5 Program at Family Planning, Adolescent Health and Development Program, Nutrition Program, Micronutrient Supplementation and Deworming, National Tuberculosis Program, Dengue Prevention Program, HIV/AIDS Prevention Program, Non-Communicable Diseases Program, Dental Health Program, Environmental Health Program, Health Education Program, at Rabies Control Program. Naniniwala ang lokal na pamahalaan ng Luciana na dapat laging ligtas ang lahat ng mga mamamayan sa anumang karamdaman. Kaya't sa pakikipagtulungan sa Department of Health at sa sariling pagpupunyagi ng administrasyon ni Mayor Nestor Ronquilla, sinisigurong mapaglalaanan ito ng pondo at ng masigurong sapat ang pag-aalaga sa bawat individual na dito sa Luciana naninirahan. Magulang kayo, may magulang ka rin, at may apo ka, may anak ka. Kung magsakit ngayon yung mga magulang na naghahanap buhay, paano yung mga anak? Lalo ng taga-aral. So, unahin natin na i-encourage lahat ng mga tao, may sakit man o wala, na magpa-check up dito sa ating rural health center. Modernized diagnostic center. Ano, kung bakit modernized? Nakikriticize nga ako minsan, madalas ako makriticize ng mga critics na bakit inalis ko daw yung Gayakang Bayan every Pandan Festival nung pag-upo ko ng 2013 13, 14 15 tama ba? 3 years? Inalis ko yun kasi imagine gagastos ang barangay at ang munisipyo ng including na yung mga yung mga magpapayas na bahay, almost 4 million. And after that, 1 week, aalisin mo na yung pandan mo nakapahayas, tatapon mo na yun. 4 million pesos. So sabi ko, gamitin natin ito sa pagbili ng mga state-of-the-art diagnostic equipment like Todo Echo, ultrasound, pa-check ng parang ang tawag doon transcranial CT scan. Yung bang makita natin kasi dito ang daming diabetic patient. Makita yung mga dugo nila from foot up to the head, yung ugat, makita yung dugo kung magandang daloy para maiwasan yung stroke. Yun yung mga inilagay ko dyan, including yung laboratory facilities sa dugo, sa urine. So, meron pa ang plano, bibili pa ako ng isang equipment, dadagdagan ko yan para naman yung bang little by little na nakukumpleto mo o hindi man makumpleto, na-upgrade ang tawag doon, na-upgrade mo yung iyong facilities. So, bibili pa ako ng isa pang, siguro ngayong 2017, then 2018, tuloy-tuloy na yan. Kulang na lang ang gawin ko dito, ospital. Oo. Sabi nga nila, magkaroon ka na ng cath lab yung sa angiogram, sa puso. Ay, hindi naman namin kaya yun. Social Welfare and Development Program. Ang pagdamay sa panahon ng pangangailangan. Ang pagtugon sa problema ng kawalan at paghihirap. Ito ang uri ng mga programang magbibigay ng karagdagang tulong sa mga Tagalusian ng kailangan ng pagkalinga. Sa tulong ng tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office, ang nasyonal na tanggapan ng DSWD, at mula sa pondo ng lokal na pamahalaan. May mga nakikinabang na sa mga programa at proyektong naisakatuparan na. At patuloy pa mga isinasagawa sa kabuuan ng bayan ng Luciana. Kabilang sa mga natapos ng proyekto ay ang pagpapatayo ng daycare center sa Barangay San Buenaventura na nagkakahalaga ng mahigit na 800,000 piso. At mula sa pondo ng BUB DSWD Region 4,
provision and different skills trainings at Consumers Electronic Servicing sa pagtutulungan ng LGU Luciana at St. John Bosco Faith Training Center. Samantala, sa pamamagitan ng TESDA-BUB, ay nagkaroon din ng pagkakataong makatapos ng ilang mga kurso ang mga karapat-dapat na beneficiaries, tulad ng electrical installation and maintenance, bread and pastry production, food and beverage, at shielded metal arc welding NC1. Sa bahagi naman ng may mga kapansanan o PWDs, 8 sa kanila ang nabiyayaan ng mga Rough Rider o Standard Wheelchair na nagmula ang pondo sa Latter-day Saints Foundation. Nagsagwa rin ng summer camp for PWDs na nilahukhan ng 40 may kapansanan. At ito naman ay sa pakikipagtulungan sa 10th Journey Society at ng LGU Luciana. Napagkalooban ng social pension ng indigent senior citizens at ito ay sa pamamagitan ng tanggapan ng DSWD Region 4. Nasa 400 pamilya naman ang nakinabang sa Food for Work program ng panglalawigang pamahalaan. Ito ang ilan lamang sa mga proyektong naisakatuparan na. Subalit marami pa ring mga social programs ang patuloy na isinasagawa ng lokal na pamahalaan. Kabilang dito ang daycare service program, supplementary feeding to children inside the daycare centers, capital assistance to indigent families and PWDs, capital assistance under sustainable livelihood programs, aids to individual in crisis, medicines, hospital bills, to the echo, ultrasounds, laboratory tests, educational and burial assistance, special education to persons with disability, free PhilHealth cards to indigent families, ang Pantawid Pamilyang Pilipino program, at ang Cash for Work program na nakinabang ang 179 families. Bukod pa sa mga nasabing mga proyekto at programa, marami pa ring pagkakataon na mismong si Mayor Nestor Rondilla na rin ang personal na tumutulong sa mga kababayan niyang Hindi nangangailangan. naman po sa mga senior citizens, kayo nga lang po ba nagbigay ng 1% para sa mga senior citizen? Actually, hindi ko, parang narinig ko kay, ano yan eh, kay DSWD, kay Tita Mayet, ano? Sabi ko, dati ba, hindi na nagagastos yung, hindi na bibigay sa senior citizen yung pera? Hindi daw. Dahil parang may napapagamit ang iba. Sabi ko, hindi tama. Kasi dapat bigyan natin yan. Katulad nung agad, yung Gender and Development Council. May share yan eh. Yun yung mga kabahay, lalo na yung mga balo, yung mga walang asawa. Entitled sila sa mga benefits. Nasa batas yan. And yung mga, lalo na yung PWD. Yung mga batang, pinanganak na may mga diferensya. Ay, wala talaga yun. Hindi napapansin dati yan. At sabi ko, bakit ganun? Samantalang dapat sila yung bigyan natin ng attention. So yun, pinagawa ko ng program kay Tita Mayet at nabibigay na. At meron pa kami pinagagawang senior citizens building. Yan ay through the courtesy of ang pondo niya galing sa Akbayan through the initiative of Consial Elaine TOP. So nagtutulungan kami yung mga sanggunian namin, ibang samahan. Although hindi kami magkakapartido, pero very cooperative at napakagagaling ng mga konsyal na naandito ngayon. Minsan tatalo kami pero normal lang yun. Normal lang, hindi naman pwedeng gawin mong sabihin mo ganito, sundin ka agad, hindi naman tama yun. May resistance din pero eventually paliwanagan na ayos. Hindi ka sa ibang bayan, talagang pagkalabang ka sa partido. Yung mayor mo, ibang partido, konsyal mo, ibang partido. Haharangin yung mga proyekto, normal yun. Nangyayari yun. Pero dito, smooth. Very smooth. Sir, totoo rin po bang nabibigyan nyo ng hanap buhay itong mga PWDs? Oo, yung ilan. Kasi meron tayong mga PWD dyan na nag-apply ng trabaho. Ay bibigay ko doon, di ba? O sige, tatanggapin ko kayo, ganito na lang ang gagawin ninyo. Pero hindi naman pwedeng
sumweldo sila sa munisipyo. Kasi syempre, di ba, yung qualification and alam mo na. So, ang ginawa ko, tinanggap ko sila. Ang sweldo nila is doon sa pocket ko. Meron akong mga nilalaang pondo na nagagaling sa sarili kong bulsa at binibigay ko sa kanila. Same with my salary. Ang salary ko kasi is nasa mga 50,000. 50,000 a month. So, times 36. So, 30, 3. Magkano yun? Wait lang. 1.8 million sa 3 taon ko. Laki rin yan, ano? Sayang din yan. Isang Montero Sports na yan, ah. Pero, pinangako ko yan nung tumakbo ako na ang sweldo ko, isi-share ko doon sa mga volunteers. Ano ba yung mga volunteers? Barangay Tanod, more than 100 sila. BHW, BNS, daycare teacher, scholars. Yun, sinishare ko yun sa kanila. At para naman madagdagan yung honoraria nila. Eh magkano lang naman yun, volunteer, magkano. Nagkaroon na ng malaking pagbabago sa mukha ng Luciana. Kapansin-pansin ang mga bagong itinatayong mga estruktura at walang patid ang mga pagawaing bayan sa pagpupunyagi ng lokal na pamahalaan. Batay sa datos ng mga natapos ng mga proyekto sa loob lamang na mahigit na 2 taong panunungkulan ng administrasyon ni Mayor Nestor Rondilla, nagkakahalaga ng mahigit sa 200 milyon ang halaga ng mga proyektong naipagkaloob sa Luciana para sa katuparan ng mga programang pang-infrastruktura. Sa inisyatibo ni Mayor Nestor Rondilla ay nagkaloob ng 1-story 4-classroom school building ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce na nagkakahalaga ng 2 milyon. At para sa National Fund Project sa pamamagitan ni Congressman Benji Acarao, natapos na ang multipurpose building sa vegetable section ng Pamilyang Bayan sa Zone 3. Construction of 1-story 2-classroom building sa San Buenaventura National High School Annex, completing of farm-to-market road sa Sitio Asap, Barangay San Buenaventura, at kabilang pa rin sa mga national funded projects ay ang construction ng Municipal Police Station sa Zone 3 at ang renovation ng health center sa Zone 8 na nagmula naman ang pondo sa Department of Health. At mula naman sa pinagsamang pondo ng BUB at LGU ay natapos na rin ang mga sumusunod na proyekto. Construction of trading post Bagsakang Bayan sa Zone 3, construction of footbridge Sitio Luksuhin to Demonstration Farm, Barangay San Jose, construction of 3rd floor Municipal Annex Building, Evacuation Center, Municipal Hall, construction of daycare center with barangay counterpart in Barangay San Buenaventura, construction of multipurpose pavement sa Barangay San Juan, construction of vermicomposting including working shed in Barangay Santo Tomas and San Buenaventura, construction of multipurpose covered court sa Barangay Santo Tomas, construction of 2-story 4-classroom school building sa San Buenaventura National High School, painting of Evacuation Center and Municipal Annex Building Zone 8. Mula sa Philippine Rural Development Project at pondo ng lokal na pamahalaan, kasalukuyang ginagawa ang proyektong nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 80 bilyon. Ito ang construction of Luciana Level 2 Potable Water Supply Project para sa karagdagang supply ng malinis na inuming tubig ng mga taga-Luciana. Ganito yan nung naupo ako noong 2013, nagpunta ako noong August 5. Nag-imbita ako ng mga investor, Maynila Water, and in fact, one of their vice presidents, pumunta mismo siya rito. Then, nagkaroon kami ng mga planning, nagkaroon kami ng mga approaches. Maraming approach kung paano gagawin tubig. Number 1 is yung by pukatan ng source spring. So, kami spring naman dito na malapit is Lukban and Mayhay. Sa ngayon kasi, ang tubig na ginagamit dito sa Louisiana is are coming from 2 different sources. Dito sa Mayhay nga, sa Lukban, sa Samil. Pero ang problema, hindi sufficient.
lalo na pagdating ng month of August, September, October, November, natutuyo yung yung dito sa Mahayhay, talagang as in tuyo. So, magkukulang kami. Ito naman sa Lukban, hindi rin masyadong sufficient in the sense na dati kasi nung ginawa yan ng previous administration, nag-loan sila ng I think 18 million plus nakagastos pa sila ng less than 2 million. But for me, as far as I'm concerned, in my point of view, hindi naman sa dapat yung bang good planning, may feasibility study. And I believe mayroong feasibility, but it was never happened. So, parang ang nangyari is, yung bang bigyan natin ng tubig kasi madali naman gawin eh. Parang ganun ang nakita ko. So, bumibili kami nga ng tubig sa Lukban, 5 pesos per cubic. Dati, nung nag-uumpisa pa lang na mag-distribute ng tubig from Lukban, ang capacity na binibigay sa amin dito is 46 PSI. And, alam mo na, marami nang gumagamit ngayon, marami nagpapakabit. Umunti ngayon yung, dumami yung nagamit, nabasa yung supply. At nagkaroon pa ng dati kasi kami lang binibigyan ng tubig eh. Pero ngayon nagkaroon na ng lateral na mga lugar para kumuha rin ng tubig. And meron ako dito wait yung subdivision sa Barangay Ayuti, Barangay Samil, Barangay Abang, PSL Lukban, Barangay Aliliw, Nalunaw, Slaughterhouse ng Lukban, Kalyaat, nadagdag dun sa dating kinukuha namin source. O dun sa kinukuha namin ng source. So, kumbaga man, dati intended lang sa Louisiana, nahati. So, ang dumarating na nga lang is 21 pesos. So, kalahati wala. So, anong ina-expect ng mga taong bayan? Bakit dati meron ngayon wala na? Yun ang reason kung bakit lalong lumiit ang supply ng tubig dito sa Louisiana. Na dapat noon ay napag-aralan ng mabuti. Parang walang long-term planning. Now, tinatanong mo kung bakit ko nagawa ito. First of all, kailangan mo ng network. Consultants, technical people, na outside ng munisipyo. So, ginawa ko yun. May mga ako kakilala shall we say, mga friends in business. Nagtanong-tanong ako. So, nagbigay naman ng consultant ang Maynilad Water. At yun ang ginamit namin na mag-determine kung saan may tubig dito sa Louisiana. Nag-decide na kasi kami na dito na lang sa Louisiana kumuha kasi kaya nga na-delay itong patubig na ito. Naghintay ako ng 2 years. Almost 2 years sa Lukban in Mahayhay para baka sakaling magbigay pa ulit sila. But hindi nga. Ayun. So plano kami. Nakagastos kami ng para ang pambayad sa mga consultants. At nang meron ng result, kumuha na kami ngayon ng paraan kung saan kami kukuha ng funding. Kasi hindi talaga kaya ng munisipyo na mag-fund. So, ang halaga ng project nasa more than 80 million. And 73 million of that, or 67 million of that,
is coming from the Department of Agriculture. Yung tinatawag namin na programa nila na Philippine Rural Development Program, yung PRDP. And natutuwa nga ako, and it's proud to say that we're the only town in South Luzon na nakakuha kaagad ng project na ito at nakapag-submit ng bid of documents for evaluated bid of documents sa programa nila sa buong South Luzon. It consists of Region 4A, Region 4B, and Bicol Region. So, yan. May punto na kami. So, ngayon, ini-implement na namin yung patubig, but hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Kasi, ang dami requirement. Kasi, funded to ng through DA, but ang pera nanggaling sa World Bank. So, napakahigpit. Ang dinaanan namin proseso, napakahirap. Defend your feasibility study, justify your program, and everything. And I'm so happy, we're so happy because isang beses lang kaming nag-present sa board at na-approve ka agad. So, after that, di-require kami na maglagay na muna ng test well. Kasi para sigurado nga naman na meron tayong makukuha ng tubig. Dahil sayang naman ang pera kung naibibigay nila kung after all, wala naman makuha ng tubig. So, nagbutas muna kami dito sa Barangay San Juan and it came out that sufficient na pala. Maganda yung tubig. Maganda yung tubig at malakas. Dangan nga lamang may mga, alam mo naman, hindi naman perfect yung tubig na makukuha mo ng ganun-ganun na lang. Dito kasi sa Louisiana, mataas daw yung content ng magnesium. So, yung magnesium na nakukos ng pagdilaw. Kaya nga minsan, pag nagsasaing, naninilaw yung tubig. Pero madali namang gawin yan ng paraan. Kasi hindi pa naman tapos yung project. Ang mahalaga, meron tayong nakuhang tubig. Yung improvement nito, yung completion nitong project na to, later on, gusto ko lang muna masatisfy yung requirement ng World Bank na may tubig. So then, nagbutas din kami dito sa Barangay San Diego, San Antonio, at mas maganda yung outcome. Mas malakas kaysa doon sa kabila. At it will be put into operation by mid-April. So, ano pa rin yan? Test well pa rin. Hindi pa rin yun yung 100% completed. 100% complete. Kasi, ang problema rito, 5 horsepower pa lang ang nakakabit doon sa mga bomba na yan. Ang plano namin dyan ay 40 horsepower. But since wala tayong available 3-phase line ng electricity coming from Meralco, hindi pa natin siya pwedeng lagyan ng malaking capacity ng bomba. So, ang pinakang maximum na kaya ng single phase power is 5 horsepower. So, yun muna. Pero malaki na rin tulong yan. Then, gagawa pa rin kami ng dalawa pang pumping station dito sa Barangay San Isidro at Barangay San Buenaventura, kung tawagin namin ng Patahan. And by that time, pagkatapos to, tapos na ang problema ng bayan ng Louisiana. Yung tinatawag natin, sa tagal nating naghintay, imagine, umalis ako dito 1972, ganyan na ang sitwasyon ng tubig. Dumating ako ngayon,
ganyan pa rin ang tubig. So wala na po mga kababayan na tayong aalalahanin at pinapromise ko yan na ngayong taong ito ay matatapos itong patubig na ito. Ang mga LGU-funded projects na pinakikinabangan na ngayon ay ang construction of test well, Barangay San Juan and San Diego, improvement refurbishment of stage, comfort room, bleachers, electrical facilities, and painting of Town Plaza and Rizal Park. Renovation of Mayor's Office, conference room including furnishings of furnitures and fixtures, improvement of comfort rooms at Municipal Building Zone 3, construction of line canal with cover at Papricante Street, Barangay San Antonio. Ang isa pang natapos ng proyekto na pinondohan naman ng CBK Powers Limited ay ang replacement of roofing of Marcos-type building sa San Rafael San Roque Elementary School building. Ilan pa rin si LGU-funded projects na kasalukuyan pang ginagawa, ang concreting of pathway sa Purok 5, Sitio Ibayo, Barangay San Buenaventura, renovation of Sangguniang Bayan and Comelec office sa first floor ng Municipal Hall, construction of demonstration farm fence, Sitio Luksuhin, Barangay San Jose, construction of Cacao Training Center, Sitio Dapi, Barangay San Jose. Samantala, kabilang pa din sa ibang ongoing infrastructure projects mula kay Congressman Benji Agaraw ay ang construction of 3-story 6-classroom school building sa San Buenaventura National High School, concreting of Farm to Market Road, Sitio Olima, Barangay San Buenaventura, concreting of Farm to Market Road, Sitio Malagin, going to Hulugan Falls, Barangay San Salvador, concreting of Farm to Market Road of Sitio Tinglay, Limbon-Limbon, Barangay San Jose, concreting of Farm to Market Road, Sitio Pantay to Demonstration Farm in Barangay San Antonio, concreting of Farm to Market Road in Barangay San Pablo, at ang construction ng Senior Citizen Center sa Zone 3 funded by Akbayan Party List. Pagdating sa programang pang-edukasyon, hindi rin nagpabaya ang lokal na pamahalaan. At sa pamamagitan ng Alternative Learning System o ALS, ay marami ang nabigyan ng pagkakataong matuto at muling magkaroon ng interes sa pag-aaral. Bawat buwan ay nakapagsasagwa sila ng iba't ibang mga trainings tulad ng paper beads making sa Barangay San Isidro, kung saan may 34 na beneficiaries. Nagkaroon din ng pagtuturo para sa manicure, pedicure, spa at hair trimming, housekeeping NC2, meat processing, electronics NC2, sa pagtutulungan ng DSWD, LGU at St. John Bosco, candle making at flower arrangement na ang pondo naman ay galing sa ALS. Pagdating naman sa kanilang literacy project, sa pamamagitan ng pamahalaang nasyonal at ng Department of Education, mula Enero hanggang Oktubre ay nagkaroon na ng accreditation and equivalency test for out-of-school youth and adults upang muli silang mabigyan ng pagkakataong may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo at makuha ang pinapangarap nilang kurso. At sa bahagi ng lokal na pamahalaan, bago pa man naging punong bayan si Mayor Nestor Rondilla, ay marami na siyang mga kabataang binigyan ng pagkakataong makapag-aral sa pamamagitan ng kanyang scholarship programs. Ngayon ay nakikilala na din ang Luciana pagdating sa turismo. Hindi lang ito dinadayo dahil sa ginaganap na kasayahan tuwing Pandan Festival, kundi marami na rin ang dumarayo sa Barangay San Salvador upang makita ang kilalang Hulugan Falls. Ang dating matahimik na barangay ay libong bilang ng tao na ang bumibisita para makita ang isang biyaya ng kalikasang dito lamang matatagpuan at tunay na may pagmamalaki dahil sa taglay nitong kagandahan. Bukod sa Hulugan Falls ay marami pang bilang ng mga magagandang talon at uring tubig sa Luciana na tunay na kamangha-mangha. At mayroon ano pong plano niyo pagdating sa industriya ng tourism sa Luciana? Yan o. Alam mo yung tourism, maraming expertise yan eh. Hindi ka agad makakagawa ng isang program o project sa tourism kung unang-una wala kang resources, wala kang technical people na mag-aayos ng tourism. Kasi kailangan mo mag-hire talaga ng tourism officer. Hindi yung basta-basta mag-hire ka ng tourism officer ka. Hindi pwede. So, ang nangyayari dito, nagkaroon kami ng simpleng tourist attraction. Yung mga force namin.
meron kaming hulugan, meron kaming aliw, meron pang iba. Pero ang pinakang pinupuntahan ng tao dito yung hulugan. Alam mo, itong Hulugan Falls na ito, mula nung ipinanganak ang mundo, andyan na yan. At talaga namang gubat yun. So, bakit nakilala at bakit sumikat? In fact, marami ng puti mga Germans, Australians, Canadian, Amerikano, na pumupunta dyan. Kung bakit na rediscover yan, merong mga bata na may hilig mag-adventure, mag-video, gumawa ng mga kasaysayan. So, ipinost nila sa Facebook. Nung nakita ko yun, sabi ko, wow, ang ganda pala nito. Sinare ko yan. Tapos, pinalaganap ko yan sa Facebook. At, wow, nung October, October yan 2015. Tanda ko yan, October nagsimula yan. Alam mo ba na ang nag-generate nilang pera ngayon ng Barangay San Salvador is more than 500,000 na? Pero mo naman 500,000 sa kukuha ngayon. Ang isang maglalala, isang balulang na ganyan, 10 piso, 5 hanggang 10 piso. Itong mga ito, ang dami nang tumigil maglala doon. Ang dami nang tumigil magnyog. At nag-tour guide na lang. Imagine, di ba? Magtutour guide ka. Merong nagbibigay ng bayad sa iyo. Kasi right now, wala pa kaming clear-cut rate about dun sa pagbabayad ng tour guide. Pinag-aaralan pa namin mabuti yan. Kasi gusto namin ma-maintain yung murang singil para, alam mo naman, maka-attract ng turista. Hindi naman yung mamahalan mo kaagad, hindi tayo magtatagumpay dyan. So, ang bayad lang dyan is 15 pesos entrance per person. Then, yung sa tour guide, may nagbibigay na 300, may nagbibigay ng 1,500, 1,000. Iba-iba. Depende siguro kung galante yung mga tourist. Kaya tuwan-tuwa sila. Ngayon nga, kulang-kulang 200 na ang tour guide. May trabaho na sila. Kung makaisa siya, taka 300. 300 a day? Dito sa Louisiana, malaki na yun. So, ang bala ko pa dyan, marami kasing hindi makapuntang seniors, yung mga matatanda, bata, yung sobrang bata. Kasi ang daan talaga, matatarik. Kaya yung mahilig naman, mga bata, mahilig mag-trekking, tuwan-tuwa naman. Yung gusto nila, mahirap, di ba? So, ang bala ko dyan is, gagawa pa ako ng isang way na pang doon sa mga hindi kayang maglakad doon sa mahirap na daan. Yung simentado. Para makarating naman. Makita naman nila yung wonder ng Hulugan Falls. Higit sa lahat, ang yaman ng Luciana ay ang tao. Ang mga mamamayan nito at ang lahat ng mga naglilingkod sa lokal na pamahalaan ng Luciana. Kami ang mga tao sa likod ng lokal na pamahalaan ng Luciana. Narito kami upang maglingkod at maging katuwang ng ating mga kababayan, lalo't higit sa oras ng kanilang pangangailangan. Tapat kami sa aming tungkuling sinumpaan at walang tanging iniisip kundi ang kagalingan at kabutihan ng bawat isang Taga-Luciana. Walang patid na serbisyo,
taos-pusong paglilingkod para sa Diyos at para sa tao. Accountability, Credibility! transparency, social responsibility. Kasiyahan ko. 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 Asiyahan namin ang kayo ay mapaglingkuran. Ito ang bagong mukha ng Luciana.